Pumasok ako sa ruins, ang Taj Mahal ng Talisay na matatagpuan sa Negros Occidental, at nagsasalamin ng pag-ibig ni Don Mariano Ledesma Lacson sa kanyang Portuguese na asawa ni si Doña Cora Maria Osorio Rosa Braga. Tulad ng dati, naglalakad ako ng may kaba sa dibdib. Sa bawat hakbang, umaasa akong sa araw na ito matatagpuan ko ang taong matagal ko nang hinahanap. Nakaupo ako sa isang mesa sa Ruins Cafe, isang bahagi ng dating Don Mariano Ledesma Lacson Mansion. Ang lugar ay tanyag sa kanyang romantikong kagandahan. May mga natatanging arkitektura, mga puno ng bougainvillea na bumubuo ng maganda, at makulay na tanawin at ang paghampas ng hangin umaaliw sa aking mga pisngi. Habang inalalayan ko ang mainit na kape sa aking kamay, biglang may pumangga sa akin. Paglingon ko ay siya namang pagkakita ko ng isang lalaking nagmamadaling tumatakbo. Ang kanyang pagmamadali ay naghatid ng isang maliit na pagsabog ng mga papel na kumalat sa paligid. Naiwan ako sa pagkabahala, ngunit hindi ko inakala na siya pala matagal ko nang hinahanap. Napansin ko ang isang bag na iniwan niya sa mesa. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang isang sulat na may mga patak ng kape. Sa loob ng sulat na ito ay may mga salitang bumuhos mula sa aking puso. Aba naman, sinulatan niya ako ng mga katagang, "Sa wakas, natagpuan din kita. Matagal ko nang hinahanap ang babaeng katulad mo." Bumalik ang sigla sa aking dibdib. Naglakad ako ng mabilis at umaasa na mahahabol ko siya at mabigyan ng pagkakataon na magkilala siya ng lubusan. Nang makita ko siya sa labas ng ruins, napahinto ako sa takot. Puno siya ng galit at hindi maaaring ipagkailang may maliit na sugat sa kanyang noo. "Lulunukin ko na sana ang pride ko at aaminin na ikaw ang hinahanap ko," sabi niya. "Pero ngayon, hindi kita kailangan." Nalunod ako sa kalungkutan at paghihinayang. Sinubukan kong pigilan ang luha na humaagos sa aking mga mata, ngunit hindi ko magawa. Sa bawat patak na darama ko ang sakit ng pagkawala ng isang pag-ibig na hindi pa man nagsisimula. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang aking buhay. Sa bawat pagtunog ng aking cellphone, umaasa akong siya na ang tumatawag sa akin. Sa bawat pagbukas ng pinto, umaasang siya na ang nasa kabilang bahagi. Ngunit ang kahulugan ng pagkikita namin ay hindi pala para magkabalikan, kundi para matutunan ang mahalagang aral. Nalinawan ako na minsan ang paghahanap ay hindi pala nagtatapos sa pagkakasundo. May mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin na ang hinahanap mo ay hindi para sa iyo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa kanya natutunan kong magmahal ng buong puso at tanggapin na ang pag-ibig ay hindi laging maayos ang katapusan. Ipinakita niya sa akin na ang pagkikita namin ay hindi palaging naglalaman ng happily ever after. Ngunit maaari itong magdulot ng pag-unawa at paglago. At ngayon, sa bawat pag-inom ko ng kape sa Ruins Cafe, hawak-hawak ko ang sulat na iniwan niya. Ito ay alaala ng isang pag-ibig na hindi nagbunga ng tagumpay, ngunit nag-iwan ng marka sa aking puso. At sa bawat pag-iisip ko sa kanya, naglaho ang aking lungkot at sumibol ang pag-asa. Dahil kahit hindi kami nagkasama, siya ang nagbigay sa akin ng buhay na puno ng pagmamahal. Ang ruins na dati ay tahanan ng mga alaala at ng pag-ibig na hindi natupad, ay naging simbolo ng aking paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pagmamahal. Ang ruins na dati ay tahanan ng mga alaala at ng pag-ibig na hindi natupad ay naging simbolo ng aking paglalakbay sa paghahanap ng tunay na pagmamahal. Ito ay isang lugar na hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa aking mga mata, kundi nagtataglay rin ng mga kwento ng pagsisimula at pagtatapos. Sa bawat pagdalaw ko sa ruins, nagbabago ang kahulugan nito. Hindi lamang ito isang lugar ng mga bangkay na alaala, kundi isang patunay ng pag-ibig ay may iba't ibang anyo at direksyon. At habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng ruins, hawak-hawak ko ang sulat na iniwan niya. Sinasambit ko sa sarili ko na sa susunod na pagkakataon, matatagpuan ko rin ang tunay na pag-ibig na hindi maglalaho sa isang kisap mata.
Ang aking paghahanap ay maaaring magpatuloy, ngunit ngayon ay may katiyakan na ang mga puso ng dalawang taong nagkikita ay handa na para sa isa't isa. At sa bawat pagsapit ng panibagong umaga, umaasa ako na ang pagkikita na iyon ay magdudulot ng isang magandang kwento ng pag-ibig na puno ng saya at pagkakasunduan. Hanggang sa araw na iyon, patuloy akong mag-aabang. Umaasa na sa isang iglap ay matatagpuan ko ang lalaking magpupuno sa aking puso ng walang hanggang pagmamahal.